Yung mga nasa likod, ano? Praise the Lord. Hindi kayo nandito kayo sa baba. Nagsiksikan kayo dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, bumagsak yung Air India ba? Alam niyo, diba? Air India. Bumagsak yung Air India, ang nakaligtas ay nasa LBA. Malapit na sa unahan. Bumagsak si Pangat din, ang talagang nasa unahan. Hallelujah, ang nakaligtas nasa LBA. Walang pa na mga kapatid, no? Kaya siksikan kayo sa likod. Sinara, ay binuksan na natin yung ating, ano ba, makapunta kayo sa harap. Hallelujah. God is good. God is good. Hello time. Gurutin mo, katabi mo, sabihin mo, salamat dahil kasama kita ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po sa ating mga bisita. Okay. Sa ating mga bisita, no? Praise the Lord. At may bisita para tayo mga pastor. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So, huwag po tayo magtagal. Tayo po ay pwede na salita ng Panginoon. Sige po. Hallelujah. Ang ating title for this morning is Endure or Endurance. Endure. Kailangan natin mag-endure, magtiis. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pag-aral salita ng Panginoon, lahat tayo po ngayon. Sige. In Matthew chapter 24, it says, as Jesus sat on the Mount of Olives, the disciple came to him privately saying, Jesus, tell us when these things be, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age. Tapos talon tayo, next slide please. Then Jesus responded, then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. Kapigin mo katabi mo, sabihin mo, you are my followers. You know? And many will turn away from me and betray and hate each other. Oh, sa likod sabihin mo, hate each other. Grabe mo. Word of God to ha? Word of God. No. Next slide please. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. The last slide. Kaya naman basa. 1, 2, 3, go! 1. One more time. You ready? 1, 2, 3, go! 1. Hallelujah. Panginoon, tunay na kami o Diyos ay nasa huling bahagi ng aming panahon. Lord, klaro Diyos, aming mensahe. But the one who endures to the end will be saved. Panginoon, tulungan niyo po kami o Diyos. Habang hinihimay-himay namin o Diyos, ang iyong mga salita. Teach our hearts to humble in front of you, Diyos. Kami po, God, ay mahina. Kami po, Diyos, hallelujah, God, ay wala po, Diyos, kwenta kumpara sa iyong harapan, Panginoon. Lord, all we need is your mercy and all we need is your grace. Kaya pakumbaba po kami, Panginoon. Lord, sa oras na ito, tulungan niyo po kami na ma-digest, O Diyos, hallelujah, at mga salita. Na ang aming pagpunta nito, O Diyos, ay hindi lamang isang tradisyon, hindi lamang isang kultura, O Diyos, na every Sunday, we will come here, O God, and worship you. But Lord, kami ay nandito, O Diyos, because this is our desire to worship you and honor your name, Jesus. Hallelujah. In this place, let your Holy Spirit speak to us. Lord, ang mga tigang na puso, Diyos, hallelujah, ang mga basag na puso, Panginoon God. Lord, ang mga matitigas na puso, Panginoon God, hallelujah. Let your Holy Spirit speak to us right now. Dalangin po, Diyos, hallelujah, O God, na mausap ka sa bawat isa, Panginoon God. Lord, dalangin po, Diyos. I speak with you also, Panginoon God, and let your anointing pour on me. Anointing pour on me, O God. And Lord, ang anointing din po, Diyos, hallelujah, ay maranasan ng bawat kapatiran, Panginoon God. Hindi po aksidenteng bisita, O Diyos, kasi ako ay nalito, Panginoon God. But Lord, this is the moment, Panginoon God, hallelujah,
This is the moment of the reconciliation. This is the moment of God, hallelujah, Diyos, to go back into your presence, Panginoon. Salamat po, Diyos, for this wonderful day. This is my prayer in the name of our Lord Jesus. Everybody says, Amen. Amen. Pray for natin, Diyos. The final verse, it says, but the one who endures to the end will be saved. Now, let me clarify. When we say salvation, salvation belongs only to Christ. There is no other salvation rather than Christ. Can I hear amen? Amen. Jesus is the only way. Jesus is the only truth. Jesus is the only life. So, ibig sabihin mga kapatid, ang salvation can only be found by the person of our Lord Jesus Christ. Wala na pong ibang way. Kaya amen. Yung girlfriend mo, yung trabaho mo, yung boyfriend mo, yung shota mo, yung asawa, that is not the way of salvation. Pero maaari yung asawa mo, yung boyfriend mo, siya ang nagdadala sa iyo. Papunta sa person of our Lord Jesus Christ. Kaya amen. So therefore, ang salvation po ang may hawak ng Diyos. So, Pastor, paano natin ma-reconcile? But the one who endures to the end will be saved. Let me clarify. When we say endurance, it means hindi ko sinasabi na hindi ka dapat magkamali. Sabi ko sa iyong katabi, nagkakamali ka. Come on, church. I am not saying hindi na ikaw nagkakasama. Of course. Tayo ay nagkakasama pa rin. Huwag kayong maniwala mga kapatid na tayo pag tayo ay born again, tayo ay wala ng kasalanan. No. Tayo pa rin ay nagkakasama. Kanahin nila? Pero ang kagandahan kapag may grace ang Diyos, hallelujah. Hindi kapag may grace naman talaga ang Diyos. The moment that we confess our sins, God will forgive us. Everybody says, Amen. So, basta pa yung but the one who endures to the end will be saved. I am not saying na hindi ka na magbabackslide because I will use the word generic na word na backslide. Because yun ang alam ng lahat yung magbabackslide. Okay? Pero yung iba na nanlalamig ba? No? Kasi ang iba rin pag nanlalamig, ang tawag ng backslider. Hindi na nakapagsimba ng dalawang Sunday. Tatapigin agad ng kapatiran ko, backsliding ka naman. No? Hallelujah. Can I amen? Can I amen? Nakakanta lang sa kinyukihan na, born for you. Instead na born again. Isa born for you. Kumanta ba? Kaya anak kayo. Ano ba? Nasabihin agad, magkukumit agad doon para naman backslider ko. Ha? Darang backslider? Wala. Kumakanta siya. Pag-ibig eh. For example, kanta niya, that I was born for you. Ano, kumanta ko. Ang siya backslider? Backslider? Sometimes we use the word backsliding in a generic form. But again, hey, it does not mean na kapag ikaw ay hindi nakapagsamba ng kapatid, it does not mean na ikaw ay backslider. So, basta lang yung word na back to the one who endures to the end will be saved. It means that in your Christian life, kahit ikaw ay nagkatumba-tumba na, sorry for the word, kahit ikaw ay nagkalit-sit na hindi mabuhi, sa Bisaya, hindi mo binitawan ang iyong pananampalataya. Yan yung ibig sabihin. Dumating sa buhay natin na tayo ay nanghihina. Lahat ng mag-aagay sa akin na sila ay nanghihina paminsan-minsan itaas ang kamay. Amen. See? Pero kahit nanghihina ka, kahit nagtatampo ka sa pastor mo, nakalay tayo sa iran nyo. Bira! Kahit marami kang tampo sa pastor ninyo, kahit marami kayong katampuhan, you remain in your faith. Amen. Woo! Can I amen? That's the way that the one who goes to the end will be saved. Will be saved. Sabihin mo sa iyong katabi, will be saved. Hallelujah. Next slide, please. Okay, ang topic for today is endure to the end. Now, let me tell you, bago ako magsimula, ang
pagiging born again is it's not how you start your journey. Kasi meron sa Biblia, nasusulat na marami ang nauuna na, mahina, marami ang nauuna na, ang kulang sa kapitulo, kulang sa kapitulo mga ngayon natin. Marami ang nauuna na nahuli, at maraming nahuli na nauuna. Kaya nga tanggalin na natin dito ang kultura na, ay hindi kasi pastor, bago lang ako. Ay hindi pastor, luma na kasi ako. Pastor, di ba si dati ng leader, inugat na, nilupot na yan, bakit ganyan pa rin yan? It's not how you start your journey in faith, it's how you finish. Can I hear it? It's not how you start, kasi marami dito, una lang pakainit. Grabe. Simula pa lang, speaking tongues na. Grabe, kulang pa dyan sa pagpasok, speaking tongues na. Pero pagdating ka sa dulo, nasa kalagitnaan na wala na. Ano? Marami dito na grabe, pag nag-present worship, halos ka, umaakyat na parang tikina sa ano. Pero pagdating ka sa kalagitnaan, nawawala. See, it's not how you start, but it's about how you finish that. Parang hinay ninyo ba? Kasi ang sinabi noon ni Pablo, babawi ako ha, kasi last time 30 minutes na ang aking preaching. Nung ako ay nag-preach, ngayon 1 hour and 30 minutes, ka na yun, amen? At least ngayon palang handa na kayo, amen? Endure to the end. Mananatili hanggang sa wakas. Kaya now, sige, what is mean to endure? Pastor, ano ba ang ibig sabihin ng to endure? Now, nag-research ako, of course, endure or endurance is coming from the Greek word hypomenu. The hypomenu means, here we go, to remain under pressure. So, ibig sabihin, kahit alam nyo na, narinig nyo na yung mga labanan sa Israel, nagutom, etc. Ang dami ng kaguluhan, nagkaritsi-ritsi na ang Middle East, you remain through your faith under pressure. That's what we call endurance. Can I hear that? Can I hear that? How about this? To stay, oh my goodness, to stay faithful through difficulty. At wala pong ibang picture dyan kundi ang buhay ng asawa. Hanggang ngayon, inisahit hapon nakaraan sabi ni Papa, hanggang ngayon, hindi ko pa kilala yung bana asawa mo may ganyan talaga. Kailangan! Minsan naiinis ka pa sa asawa mo. Minsan may time pa na naawal, naiinis ka ba? No. Kaya yung mga magkasintahan, kung sabihin, nilalala kita. No! There is some peace in, there's some bugs in your life na minsan hindi pa kilala ka. Hindi ako nagsabi na si Papa, ha? Kaya ako niya makusunin si Papa. Hallelujah! Ang tagal nyo magsama, di ba? But again! You remain. Can I hear amen? Tapi kayo kung natuloy mo sabihin ko, salamat, hallelujah. Kaya nga, now I understand, in marriage, kapag kinakasal mga kapatid, it says, for better and for worse. Sa hirap o sa ginawa, kayo ba ay magsasama, hindi talaga nang sinasabi nga sa ginawa at ginawa naman. Amen? So, endure means to stay faithful through difficulties. So, ibig sabihin, kahit may marinig kayo na imperfection sa pastor ninyo, mananatili kayo because you are not faithful to the man, you are faithful to God. Why?
na may corona at nakatayo at may hawak na bola? Yun ba ang tingin niyo sa amin? Pastors also ay human. Ang pastor ninyo sa Zion, sa CFF Dresden, ingay sa amin. Tao lang, pero bago. Pakita mo yung suwa. Akala nyo kasi ang tingin, para kasi ang pastor, ay hindi nagkakasala yan. Si pastor, hindi nagkakasala yan. Nalala ko yung isang istorya. Nag-notice mo yung pastor ba? Sa mga kabataan mo. Pagkatapos sa oras mo, hinubat na ngayon, kasi maliligo na eh. Hinubat na ngayon ng pastor yung kanyang damit. Eh nakita yung damit, may nakalubi pa, tali, tapos may anong bala. Habak. Sa Tagalog, anting-anting ba? Nanganganting. Tapos sabi ng miyembro, pastor, di ba bawal yan? Pastor, di ba bawal yan? Ang sabi ng pastor, ay, wala baka manindod. Joke lang yun naman. How about this? To hold fast when everything in you wants to let go. Kultura ng simbahan ngayon in the last days, maraming matubig. Pero ano sasabihin? To hold fast. Pag-hawakan mo when everything, may kanta si Papa, paborito. When everything falls apart, praise His name. May ano pa yan sa Bible natin sa ganun ka rin pa. How about endurance is not passive? Not passive. It is an active resistance not to give up. Sabihin mo sa likod, huwag kang mag-give up. Sabihin mo sa likod, huwag kang mag-give up. Kahapon, nagbaha dito. Kasi lahat po ng tubig na doon, nagbigla pa. Barado doon sa kabila, barado dito. So lahat ng tubig na tulay, papasok dito. So umuulan talaga ng pagpapala dito. So buti na lang, dito yung mga kabataan. Lipas lang naman. Halos lahat. Narinis naman. Kaya sabi ko sa kanila, at least talaga naman ngayon kung paano ang buhay mo. Lahat niyo ang mga kapatid. Galong-galong si Noah, tapos may papasok ng tubig dyan eh. Ay, paano ang tubig? Hindi pa si Noah. Tapos kung narinis na lahat, sabi ko, magkakaroon kayo kasi lahat yung nakakit ko naman, dito pipigang kayo. So at least, buhay pa naman yung mga okay naman, wala naman mga sakit. Praise the Lord. And the opposite of endurance is quitting. And the opposite of endurance is quitting. Bago ako magpatuloy, pwede ba minasa kaliwat mo? Harap-harapan mo yung sabihin mo. Huwag ka mag-quit. Come on, church. Come on, church. Sige, sige, sige. Next slide, please. So, ano yung mga tests of our endurance? Hindi mo masasabi na ikaw ay nag-endure kung walang mga pagsubok na darating sa atin. Kaya na. One more time, ulitin ko. Paano masasabi na ikaw ay malakas kung wala nagpapalakas sa inyo? Lahat ng mga design, magsabi ng amen. You cannot say that I am strong without the problems and the circumstances na yung pinagdaanan. Now, ano ba ang mga tests of endurance? Number one, huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong lumayo sa 24. Sige, next slide please. Marami po ang nawawala, nag-quit sa kanilang pananampalataya at marami naman nag-i-endure. Pero karamihan, marami nag-quit. You know why?
Because number one, deceptions from false teachings and teachers. Sabi in Matthew, Jesus told them, don't let anyone mislead you. Huwag niyong hayaan na ma-mislead kayo. For many will come in my name. Marami ang pumunta dito na siya magpakilala siya ay Messiah. They will deceive many. Tingnan niyo. Grabe ba ito? And many false prophets will appear and he will deceive many people. Huwag na kayong lumayo sa Amerika. Puro kayo Amerika. Marami sa atin dito sa Pilipinas. Yung isa nakakulong na. Binuto niyo pa nga eh. Joke lang ha. Marami nagsasabi, siya ang huling pipirma. Ay, sasabihin ko talaga, baka na kayo mag-away tayo dito. Tingnan nyo ngayon, kahit pirma po na makalaya, hindi talaga siya makalaya. Many will come in His name, magpakilala na kayo ng Bisaya. Yung mga taga-Surigao, taas sa mga kamay, mga taga-Surigao. Hindi ka, taga-Surigao ka, sa Sinanaites. Taga-Surigao ka na Naites. Doon, marami sa inyo. Una nagpakilala si Aguila. Si Senior Aguila. Tapos yung God of Justice. God is Justice. Sila ko araw. Kaya, nag-aamay ako na sa tuwing may usbo na datong buwan. Meron man dito. Maraming magpapakilala. At minsan, nakakalungkot isipin, huwag na kayo maghanap. Nasa TV ba basta hindi? Baka kapitbahay mo lang, nagpakilala, basta lang. Many! They will deceive many. And many false prophets will appear and will deceive many people. Because of that, nawawala ang kanilang endurance. Why? Na-deceive na. Deceptions from false teachings and false teachers. Now, before ako magpatuloy, Before ako magpatuloy, itong word na deception ba? Ito yung word na deception. Ito yung gusto kong i-emphasize. Si Pastor Jet nagpo-promote ng gospel, ng mensahe through Facebook. Amen. Sino po nakakita ng aking video last time? Alright. Hinart nyo. Salamat sa Panginoon. Nag-send star kayo. Yun lang, medyo wala daw. Ito ang problema ngayon. The word deception. Hindi nyo napapansin ngayon. Because of social media, Satan used AI. Artificially, nagulat ako baka kinamahal ko kapatid. Actually, nagulat ako. Kasi may mga preacher na AI na mismo. Ang tayo naman, puro amen. Amen po. Pero hindi ko alam, AI yun. At alam niyo ang problema ng AI? Sino may chat GPT dito? Nas, mga estudyante, wala ko pastor. Mag-type kayo sa chat GPT. Sinindi ni Pastor Clarence yung nag-pray pa na nagbabasa sa chat GPT. No, sabi niya, please explore, please modify. Eto ha, mag-ano kayo sa chat GPT sabihin, how to pray. Anything you ask, how to pray. Agad doon. Kompleto, theologically correct. Ang tanong, Pastor, tama ba yung prayer? Yes, tama. Kasi theologically correct. Pero, nakakaabot ako sa langit. Why? Kasi natin. Because ang tunay na panalangin is not on the words. It's on the heart. Why? Jesus told the Pharisees, many will worship me according to their lips. Many will honor me according to their lips, but their heart is far away. Can I hear amen? Can I hear amen? Marami pong mga deception.
Kaya nakakalungkot pag kami mga pastor, ng bersikulo, walang mag-heart. Walang maglalike mo. Kaya naman hindi naman kami nag-after nun. Pero pagdating doon sa ibang mga sinisip niyo ng mga kalukuhan, grabe, heart kayo. Ano kayo, di ba? Sabi ko, grabe ba? Kaya amen? Next slide please. Tribulations. Marami ang nagiging up because of what tribulations. Ito rin narinig natin yun. And you will hear wars. Threat of wars. Yung kanan mo, bawian mo, sabihin mo, don't panic. Sa likod, sabihin mo, don't panic. Yung iba talagang gera natin sa Iran at saka sa Israel na, mga kapatid, magkano na tayo, wala sa malungka na. The Bible says, don't panic. Because that chaos is only a countdown. It's an alarm clock. Pangpagising na dapat mong bumalik at dapat kang bumalik sa pananampalataya. Yes, these things must take place. Tingnan mo, darating talaga ito. But the end won't follow immediately. Nation will go to war against nation. Nagpagas na ba ang lahat? Nagpagas na ang lahat? Gusto mong tagas, walang ibang gas. 5 pesos ang talon peso. Starting bukas. Nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines. There will be famines. Alam niyo, may sasabihin ako sa inyo. Totoo. Hi. Hello. Noong nagkaroon ng pandemic, ulit talaga ito. Noong nagkaroon ng pandemic, so nag-apply tayo lahat. Nag-apply. So, si Papa, nagpapang artista ng oras-oras. Nakalive na, sasabihin pa, nakalive na tayo. Nakalive na tayo. So, sasabihin pa pa, amen. So, walang i-event kasi nasanay ba? Nasanay. Tapos makikita ko sa comment, madali. Pag-pray na natin na mawala yung pandemic kasi bista-bista namin ang pagsasama. Lord, hallelujah. Pastor, kaya ito yung daming prayer request. Tapos, nag-review pa doon in Jesus' name, mawala yung COVID. Mawala yung kapitbahay niya, yung kapitbahay. Mawala yung COVID ng kapitbahay namin. No, na ito talaga, Lord, talagang mawala. Ito na, pinagbigyan tayo ni Jesus. Pinagbigyan tayo ni Lord. Unti-unting nawala yung pandemic from general, basta yun. May mga ECQ. Nagkaroon ngayon ng pagbabalik ng simbahan. Hallelujah. Kaya sabi ni Papa, sirain lang yung simbahan. Palakiin natin. Nung lumaki ng simbahan, mga kapatid, talagang nagsisikat pa. Puno ang simbahan. Na halos sumalik ka dyan sa pintuan. Pastor, we survive! Kami naman mga pastor, talagang puno ang rep. Nagsama-sama dyan yung rep namin. Ayuda dito, ayuda doon. Ayuda lang mga miyembro, tumatawag ng pastor. Pastor, may kinakain ka pa dyan. Idadrop na namin yung pagkain na ito. Puno palagi. Ang rep ni Pastor Mo. Hallelujah, puno-puno dahil sa pandemic. Unti-unti nawala ang pandemic. Unti-unti nawala ang linggo. Tinuli, ito. Nawawala ang libro. Nasa nasipulano na ito ganyan. Wala po. Dahil unti-unti nawawala ang pandemic at nawawala ang libro. Imbes na karne yung sa freezer, ngayon yelo. Buksan mo yung rep ni Mama dyan, yelo. Kaya minsan kami mga pastor, sumaki din sa isip namin. Lord, kung wala kang COVID-19, ibalik pa ang COVID-25. Kasi nga minsan, because of circumstances, doon lang tayo mas lumalapit sa Diyos. Amen. Ay, sos, Ginoo, noon yan tinuod. Ito yung totoo. Kung kailang pagsubok, doon ka lang titino. Amen. At yan ang totoo. Kaya nga mga
COVID-19, yes, baka magagamot ka pa. Pero sa war, oh my goodness, I don't know. Maglalaro ka ng joystick yung mga leader. Parang nagpe-PlayStation lang. Isang video, woo! Woo! Lahat ng pangarap mo, woo! Wala na kasi yung conventional na magpapadala ng ano doon, yung tangkiligero, wala na! Wala na! Kung sa North Korea lang ito, nakakaiga lang, isang pinot lang, wala na sa bangker. Isang pinot lang, okay, cross-border, meron. Kaya ngayon, anong gagawin natin? Endure to the end. Can I hear me? Next slide, please. I don't care kung mag-alas 12 tayo dito. Okay lang ba mga kapatid? Okay lang? Dapat pag ito kahabang mensahe, dapat may sabi sa akin, pastor, tapi tayo mamaya. Hallelujah. Marami kami pastor dito. Alugin natin. Disappointments from other people. Bakit maraming nawawala, nag-quit? Kasi disappointed sa ibang tao. Now it has been prophesied na maraming magdi-disappoint sa ibang tao. Ay, parang mahinang amen. And many will turn away from me and betray and hate each other. Darating ang panahon na nakakasusumit ka na. Ano ka? Hate ka ba? Tagalog. Kasusuklaman. Sorry, nagtatampis na ako. Bisaya na ako. Kasusuklaman ka ng ibang tao. At minsan, sorry for my word, bato mo sa langit. In Jesus' name, wala dito yan sa sayon. Minsan, kapag ilan pa ang nagsusuklam siya. It has been prophesied. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. Sabihin mo ngayon sa katabi, huwag kang manlamig. Marami sa atin ang nanlalamig. Hallelujah. Amen. Ako'y naniniwala. Pastor Jekto ha? Pastor Jekto, huwag yung sabihin bulaan sa Pastor Jekto. Nakinig kayo. In Jesus' name, ako'y naniniwala. Ang mga miyembro, nakalive tayo. Tira. Kabiti tayo. Ang mga miyembro na matampuhin, mahirap makapasok sa langit. Uulitin ko. Ang miyembro na matampuhin, mahirap makapasok sa langit. Why? Diyan nag-uumpisa yan sa tampo. Hindi na kamayan ni Pastor. Hindi na grade sa Facebook ni Pastor. May nasabi si Pastor, nagtampo. Dahil nagtampo, hindi na bisita ni Pastor sa sobrang pagtatampo. Nagkaroon ng hatred. Kaya ngayon, tapitin mo at sipuhin mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag ka nang magtampo. Kaya ako, si Papa kasi kabila ko sa mga dinosaur pastors. Kasi sa flying cars. Nasa Korea. Si Papa hindi ko mahilig mag-post sa Facebook pa. Pero ako lahat na nag-i-invite sa akin, nag-post talaga ako. Nandibo rin ang kape, nandibo rin ang bulalo. Talaga naman na-post na. Kahit saan, nandibo rin sa'yo nito. No? Ngayon, ganito yan. Bakit pinapost ko? Yung iba, nag-heart. Pero at the back of their mind, at the back of their heart, magtatampo, bakit hindi sila naiinitahan? At tingin mo yung nasa likod mo, sabihin ko, iwasan mo na ang tampo. Reflection ko yun. Lahat na tayo tumayo. Di ba ako tapos? Di ba ako tapos? Pwede ba? Hawakan mo o puntahan mo ang tatlong tao na sabihin mo ngayon, harap-harapan.
Huwag ka nang magtampo sa amin. 1, 2, 3, go. Wala. Kaya magtampo. Sige, upo lang tayo. Nagtampo lahat. Okay, last but not the least. Next slide, please. Persecution for righteousness. Marami talaga dito mga kapatid. Darating panahon na tayo mga born again pinipersecute. Hello? Hello? If I say hello, you say hi. Hello? Hi! Hep hep? This is it. Marami sa atin, when you are born again, pinipersecute talaga tayo. Hello, amen? Marami nagtitibate patungkol sa born again. Pero bakit hindi? Marami nag-joke regarding sa born again. Hallelujah, hallelujah. Bakit hindi nila mag-joke ang Muslim? Ganyan. Di ba peras sa mga isang komedyan? Uso-uso yung bartugalan sa born again. Pero bakit wala kang nagbabartugalan sa Muslim? Okay, maliban sa takot, it's because, here we go, they believe, maraming umaaway sa pagiging born again because ito ang totoo. Amen. Kasi kung hindi yan totoo, hindi ito makikita. That because this is the truth, maraming mamigyan. Amen? Persecution of righteousness. Persecution of righteousness. Now, last na ako. Yay! Next slide, please. How can we endure? Pastor, paano po kami mananatili? Number 1, fix your eyes on Jesus. There's a hymn, a song says, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and di ba nung kayo ay pinotis mo, kumanta kayo? I have decided to church to follow. There we go. Sunod. Habang pinabautismuhan namin si Gaspar, si Christian, panahon na yung dagat ay kulay brown. Ito yun, kulay brown. Pero nakita ko mga kapatid, hallelujah, habang pinakanta namin, sabi ni Gaspar, Pastor, no, Ferdinand. Amen? Palapakan lang. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith, for the choice set before Him and endured the cross, is burning in shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Marami kang marinig na war. Huwag kang mag-focus sa war. Mag-focus ka kay Jesus. Yung sinasabi ni Papa, magpapaalala sa atin na ano bang ginagawa ko? Matatapos na ang mundo. Fix your eyes on Jesus. Amen? Next slide, please. That's number 1. How do we do? Pangalawa, feel and be sensitive to the Holy Spirit. In John 14:26, but the helper,
The Holy Spirit. Whom the Father will send in my name. The Holy Spirit will teach you. Can you please touch somebody at sabihin mo, teach you all the things and bring to your remembrance all that I have said to you. Baka nakalimutan ninyo ang pangako ng Diyos na sa kabila ng pagsubok, ang Holy Spirit ay nasa atin. Ang banal na Espiritu ang magpapaalala sa atin na sa kabila ng digmaan, hallelujah, hindi ka kailanman maiiwan kasi isasama ka na ng Panginoon sa kanyang kaharian. Walang pangalawa Diyos. Hallelujah, hindi ka maiiwan sa rapture. Kasi dadalhin ka ng Diyos. Pagdating ng panahon. Amen? Oy, taga sa'yo, makahinga ako ng amen. Hallelujah. Be filled with the Holy Spirit. Be sensitive with the Holy Spirit. Last but not the least, sige natin. Embrace trials. Hindi ko pala tulas. Second to last. Embrace trials and sufferings. Marami dito. Ayaw mo born again. Why? Kasi nga daw may sufferings. Now let me tell you. Satan will attack you. Pero hindi kayo ma-overcome sa Satanas. Magkaiba yun? Si Satanas, ina-atake na talaga. Ay, sus. Pag-isip mo pa lang sa umaga, ina-atake na kayo. Baka na kayo eh. Baka kayo, may pag-atake na. Pero, it will not overcome you. Can I hear amen? Why? Why? Because of the Holy Spirit. Now, here we go. Embrace trials and sufferings. Embrace natin. Yung iba, example. Ito, dami problema nito. Sige, wala na yun. Embrace trials and sufferings. Kayo nga magbasa mga kapatid. James chapter 1 verse 2. 1, 2, 3, go! Dear brothers and sisters, next verse. For you know Amen. 14. 1, 2, 3, 4. Mature, you will be. Ang trials and suffering nagpapagrow sa bawat born again. One more time. Ang trials and suffering nagpapagrow, hallelujah, sa pagiging born again. Hindi ka lalago kung walang trials and suffering. Amen. Itaas sa kamay na nakakaranas ngayon ng trials and suffering. It is a chance for you to grow. Amen! At kapag nag-grow ka, you will become a mature Christian. Na kapag dumating ito, palipan mo sa buhay mo, maaari kung hindi pa babalik ang Diyos, kung hindi pa kung tayo tukuin ng Diyos, that one day kapag dumating mo rin ang pagsubok na ito, sasabihin mo, hindi. Wala na yan. Wala na yan. Amen? Amen? Minang. Dumaan na ang signal number 5 na bago sa buhay niyo. Huwag kayong magpapapekto sa mundo. Bagyo na! 18 si December na yung kumakaling roll. Tapos ngayon yung simpleng pagyanit, kung ka paaanas. Last but not the least. Sige. Stay connected to the body of Christ. Ay, sus! Mag-endure ka lang. Kung konektado ka sa body of Christ. Body of Christ. Ano ba ang body of Christ? Katawan! Ito katawan! Sa tingin mo, gagalaw ka kung
away ka sa katawan ng first, hindi. Hindi ka makakagrow at hindi ka makaka-endure kung malayo ka sa katawan ni Kristo. Sige, kayo ang magbasa. Christ, 1, 2, 3, go. Christ. Hindi lahat dito kamay. Dito lahat, meron dito paa. Hindi mo kadalhin mo mukha paa. Hindi lahat ng katawan, puro mata. Hindi lahat. Kaya ka sa church, meron talagang marites. Marites sa gospel ba? Gospel. Hindi sa chismis, sa gospel. Okay? Hindi sa gossip, kundi sa gospel. Meron naman dito na talagang nasa ilalim lang, nasa shadow lang, nag-intercede pa rin. Amen! Marami! Meron dito mata, meron dito ilong. Ano yung ilong na yung pasto? Pagpasok pa rin ito, ano yung mabaho na ito? Si pastor mo, nagkakapi dito. Layo pa lang, pastor, may kapi ka. Pero may kapi ito, alam ko yung piplat-plat, parang manuha mo. Dito, pasok sa kayo. Iba-iba tayo, amen. And here we go. Walang lumalago sa taong lumalayo. Amen. Amen. See, as each part has its own special work, it helps the other parts to grow. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Hawakan mo. Asawa mo yan, partner mo yan. Come on. Sabihin ko ngayon, kailangan kita para ako'y lumaki. Yung may diin, come on, church. Sabihin ko, kailangan kita para ako'y lumaki. Para natin siya. Last but not the least. Slide. But the one who endures to the end. Ikaw magdamagos. Next slide, please. Picture lang niya ito. Sitang niya mo. Even when others stop, you keep walking. Ano even when you are tired, keep standing. Even when your heart is broken, keep believing. Amen. You are not saved by your strength, but by His grace. And His grace will carry you if you refuse to give up. Ilan ko yung musician? The Bible says, but the one who endures to the end will be saved. I love that. Paborito ko kanta talaga ito kahit sa bahay. I just want to speak the name over every heart and mind. The silence is within your presence. I speak Jesus. I just want to speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus.
Now, before ako magpatuloy mga kapatid, before ako magpatuloy, sino dito ang gusto na magpa-renew ng kanyang pananampalataya? Lord, no turning back, no turning back. May mga pastor po tayo dito na mag-pray sa inyo. Kung ikaw yung kapatid, just move forward and I will pray for you. Come on. Come on, church. I encourage everyone. Kung sino man yan. Come on. Come on, just. Ikaw lang ang Diyos nakakalam. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, come on, come on. Kung sino ang gusto na magpa-renew na Lord, no turning back. Hallelujah. Pwede siyang tumayo. And I will pray for you. Pastor Mo will pray for you. Come on, church. I just want to speak the name of Jesus. Come on, church. Kaya na white kakanta. Siguro tutulungan ako ni Papa to pray for you, mga kapatid. Jesus,
Sa buhay na ito, pumagpuraw pa tayo ng mga gusto. Kahit sinong tao, malalakas na tao, matatag na tao, sa panahon na siya ay datang ko ng mga pagyanig sa ulan. Wala pong mananatili, hindi lumakas. Salamat tayo, kilala natin ang mga. Yes, our strong tower. God is our refuge. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ang pinakamainam na gagawin natin sa panahon ng kahinaan at paghinaan, sa Diyos tayo naman. Look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Sa Kanya po tayo tumatag, sa Kanya po tayo asa, sa Kanya na po tayo magkaroon po ng kapas.
So sa oras na ito, tandaan natin, nasa huling yugto at kabanata tayo sa atin. Itong nakikita natin na tanawin sa mundo, Rodya po ito. O isang palatandaan po ito, na ang propesya ng Diyos ay hindi nakakumpay sa salita naman ng Panginoon, kundi ito ang buwan ng mga handa natin na wala po kahit isang salita ng Panginoon dahil hindi magaganap o magyayari. Sa uling kapanahonan sa Iglesia, dadanas po lang tatindi panlalamig. Pero thank you so much sa Holy Spirit tayo iwan, patuloy tayo sinasamahan at patuloy tayo naniigtigan ang iyang pangalan. So mapalad tayo ng Iglesia kung ang sign of Christ at Christ inclusive ng Christ. Patuloy na nakakaunawa na ang ating kalakasan ay hindi kalubra sa ating sarili o sa ating kalakasan ay kalubra sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us give ang napakagaling sa mga Papa. O dito na. Dito na ba? Diretso sa bata. Mga bata. Ito ako si John Sabina para po sa Times ng Bukit. Lumawan lang tayo sa title. So ito po ang aking buhay. 2 Corinthians 8:12.
Sapagkat kung pusong loob ang inyong bibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang hindi niya kayo binibigay na hindi niyo kaya. Sa sabi ng publiko na dapat kapag magbibigay tayo sa Panginoon, kahit maliit man o malaki man yan, dapat ito ay galing sa ating mga puso. Kung tayo magbigay sa ating Panginoon at mag-offer sa atin. So, we tithe not because our God is our Lord. We tithe because it's our way to show our gratefulness to Him for all the things He did for us. So, pray ko na. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Opportunity na mag-lingkod sa inyong Panginoon. We glorify you, Lord. This offering, Lord, we offer to you, not because we need this money, but because it is the way to show our gratefulness to you, Lord. Bukal po namin ibigay sa inyo, ito po yung nagaling sa aming mga puso. Ito po ang aming sabi na namin. Amen. Magbigay po tayo. Lang, kanina pa pala to.